Mga dad kuya, ang daing intriga about Smugs na lumalabas na. Okay? So pag-usapan natin itong pag-debunk ng kanyang recent sagot sa pang-aagaw niya ng wine glass ni Cheese nung nakaraang araw. Okay? Bakit ba niya inagaw? Ang dami po kasi mga speculations na she's sending a signal saying na I own you, I own the Senate. Huh? Ang nilalaklak ng alak ay amin. At kahit sa'yo pa yan, aagawin ko, iinumin ko. O ayan, sa'yo na ang tira-tira. 'Di ba maraming speculations. Nakakahiya yung kanyang ginawa, yung kanyang gesture na yun. Parang kawalan ng etiquette. Yes, ganun na nga. Hindi na parang. Kawalan talaga ng etiquette, kawalan ng class, kawalan ng breed. Right? Walang breeding si Smugs. Okay. Yung sabi naman ng iba, joke lang daw niya yun. Biro lang daw niya yun. Pagpapakyut lang daw niya yun. Okay? Meron din nag-comment na parang gusto niyang gayumahin si Keso. Kasi uminom, tinitigan. Oh, you like me drinking your wine? Yes, hello. Taray. Seductive yarn. Kahit maraming pilegis yarn. Kahit malaki ang butod yarn. Oh. And napakarami pong, di ba, interpretasyon ng kung sino-sino na hindi maganda, hindi ka nais-nais. At hindi naman talaga proper yung ginawa niya. Okay? Pero itong mga ensaymada vlogger, syempre, kung todo depensa sila, ay, ang sarap naman ka-banding ni Ma'am Shika. Diyos ko po, ginoo ko itong mga ensaymada. Niloloko nyo ang sarili nyo. Ginainto nyo, pati ang mga followers nyo, nanonood sa mga vlog nyo. Sabi kasi mga ensaymada, mga kuya, masarap lang talagang napaka-arte, feeling maganda, halatang ugaling pang squatter, sabi ng kung sino. Okay. Thank you po, Ate Liberty from Canada. Thank you so much. Buti pa si Ate Liberty, love ako. Okay. So, sabi naman yun sa Imada, masarap ka banding si Ma'am Shi kasi hindi maselan, hindi maarte, no? Jeff Rocks, ganon, one of the boys. Di ba? Game na game sa inuman, game sa biruan. Di ba? Masarap, marunong, ganon. Oh, parang ano pala kaibigan at kung ano pong mga palusot. At Diyos ko po, mga ensaymada, umas, anong hindi maselan? Ay kung hindi ka maselan at lalaklakan mo ang kahit baso, kahit yung tabo ng CR, iinuman mo, kahit arinola, iinom ka, tutungga ka dahil laklakera ka. Abay, teka muna, preno-preno ka naman. That's Bandunor, right? Bandunor. Oh. That's wine of honor ceremony ng palasyo twice a year kinakandak every January and June. Tapos ganun ang manners mo? Ganun ang kilos mo? First lady ka pa naman. Yung pala ikaw ay first lady. Uhaw na uhaw ka. Oh. So yung kanyang palusot na yun, binuking ng kung sino-sino. Parang dinibunk, di ba? Sabi nga ni Miss Maharlika, ang palusot nga kasi ay 10 seconds lang daw yon. Pero anong 10 seconds? Anong 10 seconds? Ate Jean, thank you so much. Anong 10 seconds lang? Grabe naman yung kanilang conversations. Nakuha lang ng 10 seconds. Sabi nga ni Miss Marley, baka may mental telepathy sila, di ba? Nakakapag-usap without opening their mouth, di ba? Mouths. Kasi sabi ni Smugs, 10 seconds sa pag-uusap, di naman bumuka ang bibig. Paano yun? Mental telepathy nga talaga. Mala alien, may radar, gano'n, may radar. My God, anong panluloko? Lintik, yan pa nga lang sa kinilos mo, yung sinungaling ka na, what more sa mas malalaking bagay? Di ba sa simpleng bagay? Kung sa maliit na bagay, grabe kang magsinungaling. How much more sa mga malalaking issue like Lotto, like Okada, ano pa di ba? So teka lang, puntahan ko muna yung palusot ni Smugs. Basahin ko lang ng mabilisan. Ito. Statement niya. Nga pala mga ate at kuya ha, sabi ni Attorney Glenn Chong noon, at mamaya pag-usapan din natin yung expose ni Attorney Glenn Chong kay Smugs. Actually, ang daming sekreto ni Ma'am. Hindi pa natin binabanggit dito yung kidnapping, right? Yung video daw na nakabukangkang yan, na parang palaka. Kaya tinawag na palaka yan, not because mukha siyang palaka, kundi sa isang sex video ay nakabukaka daw yan.
na parang palaka. Kumakalat yung screenshot. Baka sabihin nila AI yun, deepfake or whatever. Edited. I don't know. Kasi, putuli, nakita ko yung screenshot mga dad kuya. Pinost yata na Miss Marley kayo sa TikTok. Yung screenshot ay ano, wala lang yung mata, no? Pero mula ilong pababa, palakang palaka. Ang kapal ng bubonic. Maitim yung Bermuda. Ang liit ng mga isko po, para talagang palaka. Ang laki ng tiyan. Ang liit ng mga binti. Palakang palaka na nakabukaka. Parang sa silong ni Kaka. Charot. Oh, char lang. So, sa statement niya na to, if truth be told, sabi ni Atty. Glenchong, balikan ko sa Atty. Glenchong, nalimutan ko na naman, kapag kaganyan daw na lumalabas siya para magpaliwanag, ibig sabihin nakakaladkad na natin si Smugs mula sa kanyang private life. Kasi nga si Smugs daw ay, siyempre mismo sabi, she's a very private person. Sabi ko nga, hindi namin nakikita yan nung panahon ng kampanyahan. Nasa logistics lang yan, kung ano pa iniintindi, di ba? Pero hindi yan nakikita na umakit sa stage, bibihira, no? Ilang occasions lang naman umakit ng stage yan, I think, dun sa Philippine Arena. Pero laging behind the scene yan, laging nasa tent, ganon, or whatever, or maybe nasa headquarters, hindi yan lumalabas. Kaya ang unit team noon ay parang magjowa si Kuting at VP Sara, and I think nagselos nga. Sabi ni Spoke Sari Roque, selos na selos naman daw si Smugs. Ay kasi nga Smugs, hindi ka naman talaga display material. Pandak ka, malaki ang tiyan mo, kulubot ka, ang pangit ng mata mo. Ang talas mong tumingin, akala mo ikina-asset mo yan. May mga tao hindi kayang sindakin sa titig mo, Smugs. Baka ang matitigan mo one time, may usog, di nausog ka pa, laki pa naman ng tiyan mo, sasakit yung tiyan mo, mag-uy-uy ka ng bonggang-bongga. Anyway, at kung ano-ano pang sekreto, right, kidnapping, ano pa nga yan, yung may anak sa puno ng niyog. Niyog. Bago daw si Sandra, may junakis daw yung sa ilalim ng puno na kumakata ng come on out of the rain. Some people spend a lifetime looking for love. And I am right here. Not at all. Huwag matamawi, walang pakulay. Ay, meron pala. So ito nga sabi nila, if sabi ni Smugs, ito lumalabas na kasi nga napipilitang magpaliwanag, naaalis natin siya sa kanyang comfort zone, sa kanyang bubble. Yun lang naman ang ibig sabihin ni Atty. Glenchong dyan. Na dahil nga kailangan niya mag-explain sa mga tao kasi ang dai ng intriga sa kanya, di ba? Na kesyo, siya ang utak sa appointees ng mga secretary, siya ang nasusunod, siya ang totoong presidente ngayon. At kung ano, puting nagkakalat ang jowa mo, ayan na sa simpleng wine toasting ceremony, nagkalat pa. Hindi mapigil ng asawa mo ang kasamaan ng kanyang pag-uugali, ang kanyang pagiging palengkera, ang kanyang ugaling squatter. Kala ko ba elite kayo, apelyedo nyo na nga lang elite oligarchs na nga yung mga apelyedo ninyo. Pero ganyan, lumalabas, hindi kayang kontrolin. Partida, mga atit kuya, maestra pa yan, nakakahiya. Kabaro ko pa. Walang problema kung abogado, lalo litigation lawyer, sanay sa barubalan ang mga abogado, di ba? Yung mga nakikipagbasag ulo sa loob ng korte, given na maaangas ang mga abogado na matalas magsalita. Right? Kasi ganun yun, kailangan talaga matindi sila sa pagdidepende ng kanilang clients, di ba? Pero maestra, kaya ayoko magturo, baka may ma-violate akong code of ethics, code of conduct, di ba? Kasi kaming mga teachers dapat ay second parent ng mga bata. Huwaran, right? Ganun. Ang aming pananalita, kilos bihis dapat proper. Yung isang yan mapagkunwari, mapanlin lang. Anyway, sabi niya dito, if truth be told, here's what happened to daw nangyari at 10 a.m. yesterday after greeting 82 ambassadors. Apaka-busy. Ang dahil niyang binate. Ang aga ng pagpunta ng ambassadors, natapos agad ng 10 a.m. Ang bilis naman, hi, hello, tapos agad ng 30 minutes yung hi, hello. Anyway,
and other international organization representatives for over an hour naman pala. Bong and I, yes, entered the ceremonial hall and we were ushered to where Cheese and Tamba were standing. Oh, when Cheese saw me, he said, "Wow, bilib din ako sa eto na. Hindi naman bumuka ang bibig ni Keso. Paano? Mental telepathy yarn? Wow, bilib din ako sa iyo. May energy ka pa after standing and smiling for over an hour." Binibuild up. Sa statement ni Smugs, binibuild up na siya'y masipag, na siya'y matyaga. Sa tanda mong yan. Ewan ko na lang kung hindi sumakit ang tuhod mo. Ako nga 1 hour na 30 minutes na 10 minutes na naghuhugas ng pinggan eh. Ngalay ang tuhod ko eh. Di ba? Oh. Standing and smiling for over an hour, I'm sure you could use a drink. Oh. I laughed and said, "You bet." Sabi niya, "Talaga. Pustahan pa tayo. Uhaw na uhaw akems." Sabi niya. Oh. And so I mischievously got his glass of wine, took a sip, and told him, "Ew, hindi naman malamig ang champagne." Arte. "Ew, hindi naman malamig ang champagne mo." Magre-release ka na lang ng statement, may kaartehan pa. Kuting ang asawa mong arte. Hindi bumuka ang bibig mo within 10 seconds sa sinasabi niyong nangyari tong conversation na, "Oy, grabe, bilib ako sa iyo after 1 hour, kuning-kuning." Hindi namin nakitang bumuka. Pinaglululoko mo kami, Smugs. Oh, ano pa sabi? Oh. After that, I gave his champagne glass back to him and then we both had a good laugh over that. Nagtawanan daw sila. Tumalikod na siya at tinanggap pa yung another baso for her na inabot ng kung sino mang waiter. Oh. I think the entire exchange took all of 10 seconds. 10 seconds, hindi bumuka ang bibig mo? Anong klase yun? Right? Parang ganito pala. Ano ka nagmamime? Parang sabi siguro ni Smugs, "Ew, hindi naman malamig ang champagne mo." Habang umiinom siguro siya, no? "Ew, hindi naman malamig ang champagne mo." Ganon, naintindihan siya ni Cheese? Hindi masyadong gumalaw ang bibig? "Ew, hindi naman malamig ang champagne mo." Hirap-hirap magsalita nang hindi gumagalaw ang labi at bumubuka, mga set kuya. Best in talent yarn? Oh. I've known Cheese since my law school days. He studied in UP and I went to Ateneo. We've been friends for like forever. So, whether I made him a waiter or he responded like a gentleman, it's between us. Or is between us. Kilala ko na si Cheese kasi nag-aral ako sa UP nag-aral siya sa UP at ako nasa Ateneo. Magkaiba na nga kayo ng school. Magkaiba pa kayo ng batch. 10 years pang agwat. Mga adat kuya, ginagawa tayong tanga ni Smugs, no? Sabi nga ni Kuya Adrian, may sinabi daw si Cheese na sumagot din daw siya. Hindi naman bumuka ang mga bibig nila sa video. Pero paniwala ang auto-defend. Paniwala at auto-defend ang mga Talyanista. Pati yung mga ensaymada, kung todo tanggol. O, ito nagsalita na yung aming mamshi. O, ano kayo, Belat. O, close lang talaga sila. Still, right? At saka wag nyo kami pinagluloko, mamshi. Eto, binulgar. O. Sabi po ni Spokes Harry Roque. Kaeskwela ko si Senate President nung high school. Nasa high school pa lang siya, nasa law school na yung butod. High school pa lang si Cheese, nasa law school ka na butod. For the record. So, schoolmate ni Spokes Harry Roque si Cheese. At never naman niyang nakitang dumadayo si Ma'am Shea doon sa high school ni Cheese at ni Spokes Harry Roque habang siya nag-aaral sa law school ng Ateneo. Grabe ha, nasa Ateneo ka, dadayo ka sa high school. Mga ate at kuya, huwag mo pinagluloko, Smugs. Kami nga, nung ako'y nag-aaral in college, kami nga na-eduk, say third year kami, hindi namin kabanding ang second year, ang first year, even yung fourth year.
Kasi yung fourth year parang may attitude, yun na, mas ahead sa amin. Ng mga eduk ha, kakurso namin, kaprogram namin mga tet kuya. Eduk students, okay? Secondary education students. Yung fourth year, yung graduating ng mga nag-aaral ng education, hindi namin kabanding. Hindi namin ka-close. May attitude kasi sila, patapos na sila eh. Kami third year pa lang. And then yung second year, ganun din yung tingin namin. Although gusto naman namin na mapalagay ang loob ng mga, di ba, yung mga freshmen, sophomore, whatever. Itong mga nasa lower years ng edu, gusto namin mapalagay ang loob nila. Hindi naman namin magawang mag-una ng ngiti. Right? Sila mas mababa ang years eh. So, siguro silang unang bumati sa amin or something. I don't know. Pero hindi namin ka-close. Kakurso na namin. Eh, lalo na yung hindi namin kakurso, criminology, accountants, yung mga flight, yung nag-aaral ng ano ba, flight attendant, anong kurso yan? Tourism. Hindi namin ka-close. Right? May kanya-kanyang factions sa school namin. Yun pang dadayo ka ng school. Eto pa mga tet kuya. O, Smugs, paano mo to sasagutin? Yung mga palusot mo, yung mga pambubudol mo, hindi uubra. Posted by Sir Jay Sonza. Si Araneta daw, kilala niyo na yung sinong Araneta, yan yung pandak yan, di ba? Araneta studied at the Ateneo de Manila University where she graduated with a Bachelor of Arts in Interdisciplinary Studies. Kung sino yung mga kabaro ko dyan or kung hindi man, kahit sino po nakakaintindi ng interdisciplinary, nababanggit ko na to sa mga nakaraan kong vlog. Interdisciplinary, anong ibig sabihin yan? Sige, pa-comment sa comment section, plus 5 points sa makakasagot. So yung kurso pala ni Smugs ay BA in Interdisciplinary Studies in 1981. And I think kung ano yung pinag-aralan nila noon, ina-apply na ngayon. And got her Bachelor of Laws at the same university in 1985. Yada, 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 yada. Oh. 1981 si Smugs nag-aral ng Interdisciplinary Studies. Ito po yung eduk niya sigurong kurso. Kaya siya ay profesora. 1981 siya gumraduate. And then natapos niya yung kanyang law degree 1985 naman. Si Cheese obtained his bachelor's degree in political science from the University of the Philippines, Diliman in 1988. 1981 si Smugs natapos ng kanyang eduk na kurso, yung BA, babaeng ahas, BA, Bachelor of Arts. And Bachelor of Laws at the University of the Philippines in 1990. Ang layo ng agwat, mga tet kuya. Si Smugs, 1985, natapos ng kanyang law course. Ang pag-aabugas ng kanyang pag-aabugas siya. Natapos niya yung kanyang pag-aabugas siya. Ang hirap panggitin ha. Natapos niya yung kanyang law degree, 1985. Si Cheese, 1993. Totoy. Unless si Smugs ay kalad-karing babae, dumadayo siya sa high school. Or dumadayo siya sa school. Smugs naman, 1985, for sure, empleyado ka na nun or whatever. You're practicing your law profession already. 1985 ka nakagraduate. 1993 si Cheese, ang layo. 1988 si Cheese sa UP nakatapos ng kanyang bachelor's degree in Pol Sci. Si Smugs naman, 1981. 8 years ang agwat, mga almost a decade. Paano kayo naging close? Iba pa kayo ng school. Kung kami nga na nasa isang school, magkakaparehong kurso, magkaiba lang ng year, hindi namin makadaupang palad yung mga kakurso namin. Lalo na yung mga hindi namin kakurso, yung CRIM, yung tourism, yung di ba, accountancy, yung business ad students, at kung ano. Kahit nga yung high school sa aming eskwelahan, hindi namin maging ka-close eh. Elementary kahit paano, hello mga kids, hello mga bata. Nachichika-chika namin, pero mga high school, mga ano na yan, mga conscious na. Tapos ikaw, Smugs, dumadayo ka sa UP, Ateneo ka. Tapos ka na ng pag-aaral mo, dinadayo mo pa yung high school student. Pinagluloko mo kami. So, tapos sasabihin niya na mga tet kuya, no? Kung siya man ay ginawa kong waiter or siya ay nagpapaka-gentleman lang, amin na yun. Sabi niya, kung biruan man na, close kasi kami. Mag-asaran man kami at hindi, wala kayo doon.
Arte, ang taray pa. Kuting nagkakalat ang jowa mo. No? Wala, wala naman siguro yung posisyon sa gobyerno, pero parang siya yung pinakamataas kung umarte, eh, 'di ba? Kung kumilos. Tapos tatawa-tawa ka lang, kuting nung inagaw niya yung wine glass ni Cheese. Weak kang talaga. Agree ba kayo mga ate at kuya? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.